Oh, ito pa. Remulla. Bunjing Remulla, yung pagkaipal mong pagkamayabang mo. Naririnig mo ba? Yung sinasabi ni Samuel Martires, former ombudsman? Ha? Kasi regarding ito sa kaso ni Joel Villanueva Senator. Senator Joel Villanueva. Ah, dismiss na ang kaso ni Senator Villanueva 2019 pa. Imagine ang tagal na yun Pero pinapakialaman pa rin ni Bonjing Remulla. Bakit? Ang hula ko dito, kasi ini-expose kasi ni Senator Joel Villanueva si Saldico about sa mga pagnanakaw noon na involved sa Parmali, involved kung sa yung laptop issue dati na mga korupsyon. Noon pa, panahon pa ni PRRD, ang daming involved na pala itong si Saldico. Yung Sunwaste Corporation niya na company niya. Si Joel Villanueva at si Saldico, mayroong mga pasabog ang mga yan. Pero yung kaso ni Joel Villanueva, matagal na palang naka-dismiss yun. Panahon pa ni Carpio, 2019 pa daw yun, ayon kay Samuel Martires, yung dating ombudsman ngayon, na nag-retired, na pinalitan nitong malapit nang mamatay na may cancer daw sa leukemia. Sana't matigok ka na, bunjing ka, hayop ka, ang yabang mo. O ito ang sinasabi ni Martires. Dahil sinasabi, tingnan nyo kung gaano kayabang itong si Remulla. Kasi nalalaman niya, magpadala kasi siya sana ng sulat, ng letter sa Senado na ipapatanggal ata si Joel Villanueva, si Senator Villanueva. Ipatanggal dahil kaso, ewan ko, pinagtripan na naman nila. Kaya wala talagang kwinta itong si Bunjing na ang nakaupo sa ombudsman na to. Ang sabi niya sa press ko ni Bunjing, na magpapadala siya ng sulat about kay Villanueva kung parang ipapatanggal ata niya sa Senado, something like that. Tapos pagkasunod na araw, hindi na natuloy yun. Hindi na natuloy yung magagawa niya dahil nalalaman siguro ng tauhan niya na nakadismiss na pala 2019 pa. Mismo si Peter Cayetano nagsasabi tagal nang dismiss yung kaso ni Villanueva na yan. Natapos na yan, meaning tapos na yun. Wala na yun. Pero pinagtripan pa rin nitong si Bunjing. Sinasabi niya, hindi na kasi na-dismiss na, sinisikreto daw ni former ombudsman Martires ang pag-dismiss ng kaso. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Bonjing Remulla. Nakapanggigil ka kasi pakinggan Yung mga preskon mo, nakapanggigil ka, putang ina ka. Sino ka ba na magsasabi sa dating ombudsman na sinisikreto? Bakit? Ombudsman ka ba? Andoon ka ba? Kaya itong sinasagot ni sa'yo, ni Samuel Martires sa'yo, dating ombudsman, nakakahiya ka, ang kapal ng mukha mo. Araw-araw, gabi ata, araw, hapon o 24 hours ka nakaharap ka sa preskon. Yan, ganyan ang mga mayayabang na politiko, mayayabang na gobyerno. Ni isa, wala akong nakita dati na ang ombudsman ay nagpapreskon. Kaya ito ang sagot ni Martires. Hindi tungkulin ng ombudsman ang araw-araw na preskon para sabihin ito ang ginawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsi kay Senator Juan de la Cruz. Marahil ang aking kahalili ngayon ay ginagawa ito pero ako ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Hindi ka ba nahiya, Bonjing, sa sinasabi ni Martires na to? Ni minsan, isang beses wala akong nakita noon na nagpapreskon ang mga ombudsman. Pero itong si Remulla, wala pa nga kaso ng korte, hindi pa nga sila mga convicted. Yung bunganga niya, nagbula-bula na yung putang inang bunganga na mabaho na Remulla na to. Kaya nakakahiya itong gobyernong ito Ang trabaho pinaraan sa preskon. Magtrabaho ka, Remulla. Mag-search ka. Ayusin mo yung trabaho mo. Hindi na araw-araw nagpreskon, kaya lagi kang palpak. Kahit yung matagal na 2019 pa, na-dismiss yung kaso ni Villanueva.
Yun ang unang kinalkal mo. Bakit? Yan ba ang utos sa'yo? Yan ba ang trabaho mo? Magkalkal sa mga sa mga nag-expose sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Kasi ini-expose ni Senator Villanueva ang mga anomalya ni Saldico. Iyon ba yun? Bunjing? Kapal ng mukha mo. Mag-research ka muna bago ka magpapreskon. Ayusin mo yung trabaho mo. Hindi ka ombudsman, hindi ka politiko na nakaupo na sa ombudsman. Iba na ang laro sa ombudsman. Hindi na nakaharap sa araw-araw sa preskon. Yan ang sinasabi ni Martires, araw-araw nagpapreskon. Hindi trabaho ng ombudsman yan. Bakit? Ang gusto siguro ni Bunjing na ang lahat ng mga na-dismiss na kaso, sasabihin sa kanya dahil siya na ngayon ang nakaupo. Who are you? Who the fuck are you? Sino ka? Putang ina ka. Bakit? Yung mga kaso ni Marcos Jr. noon, sige, kalkalin mo. Yung kaso ng anak mo, na ang bilis na na-dismiss, na-absuelto agad. Yung nahulihan yung anak mo ng anong druga, ano yun? Sa susunod na araw, wala na, absuelto na yung kaso ng anak mo. Rimulya? Kalkalin mo yung kaso ng anak mo. Sige nga. Alam na natin, mga taong bayan, itong si Rimulya, nakaupo to dito para pangdipinsa ito sa mga Marcos at kalkalin ang lahat ng mga nasa nagsasabi ng katotohanan. Ang nagsasabi ng katotohanan, yan pa ang kakasuhan. Ganito ang gobyernong bangag. Mga walang hiya. Kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, nag-expose ng mga nakawan sa kaban ng bayan, yan pa ang kakasuhan. Kaya ang tingin ko dito, kaya kinakalkal niya si Senator Villanueva, dahil matagal na ni Senator Villanueva ini-expose yung pagnanakaw, yung involvement ni Saldico sa Parmali. Involved si Saldico, involved sa, dati pa yun. So ngayon, paano ngayon? May kaso ka na ba? Kay Saldico, Rimulya? May kaso ka na bang ginagawa ngayon kay Romualdez? Wala, di ba? Tahimik kayo kay Romualdez. Yung kahari-harian ninyong hari, hindi nyo ma-mention yung pangalan ni Romualdez. Akala mo hindi namin alam kung ano yung mga plano ninyo dyan? Akala mo hindi alam ng taong bayan kung ano yung mga ninyo? Galaw ninyo, maputang ina kayo. Bakit sasabihin ni Martires sa'yo na, uy, i-dismiss na yung kaso ni Villanueva? Bakit? Alam ba ni Martires na yan ang unang kalkalin mo? Putang ina ka, 2019 pa yun, dismiss na? Tapos sabihin mo, sinisikrito. Anong sinisikrito dyan ni Martires? Walang sinisikrito dyan. Sabi ni Martires, lahat naka-record. Andyan sa computer, naka-record lahat kung sino ang dismiss na cases, sino ang may kaso. Ikaw nga may kaso ka sa ombudsman. Nasaan ang kaso mo? Kalkalin mo yung sarili mong kaso sa ombudsman. That's why hindi ka qualified na maging ombudsman dahil may kaso ka at beside politiko ka. Bawal sa ombudsman ang politiko na uupo na bilang ombudsman. At may kaso ka. Ano na nangyari sa kaso mo, Bunjing? Dismiss na, di ba? Pinapadismiss mo sa dating ombudsman na nakapalit kay Martires yun. Mayroon pa palang isa. Tapos iyon, nag-retired na rin yun. Putang ina. Nakapanggigil kayo. Wala kayong mga kwintang gobyerno kayo. Wala na mapupuntahan ng taong bayan. Lahat sa kanila na. Lahat kakampi na. Sila na magkampi-kampihan na maputang ina. Ang kakapal ng mukha. Lumalamon sa pira ng taong bayan. Kaming nagpapasahod sa inyo. Mga hayop kayo. Pero ang kinakampihan nyo yung mga magnanakaw na nagpapabagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga magnanakaw na putang ina, tatlo lang ang ulo ng magnanakaw Hindi makapagnakaw ang DPWH, hindi makapagnakaw ang mga kontraktor, walang mga proyekto yan kung hindi sa tatlong ulo ng mga putang inang mga hudas na mga kawatan na nagpirma. Sila ang nag-approve. Si Marcos Jr., si Romualdez, si Saldico. Yang tatlong yan ang nag-approve, kaya nakapagnakaw ang DPWH, kaya nagkaroon ng pundo ang DPWH at nakapagnakaw ang mga kontraktor. Kaya yan ang hulihin mo una, Martin Bunjing. Hindi nyo ma-mention yung pangalan ni Romualdez, sa putang ina kayo. Kung sino pa yung mga
nagsasalita ngayon sa social media na kung sino yung mga kawatan, yun pa ang pinagkakasukasuhan ninyo. Wala kayong kwenta. Talagang marsyalo, secret marsyalo itong Pilipinas. Kapal ng mukha mo, Bunjing. Parehas lang kayo ni Marcos Jr., mga walang hiya. Saan kayo humugot ng kakapalan ng mga mukha ninyo? Ikaw, Bunjing, nasa DOJ ka pa, palpak ka na lagi. Hindi ka pa rin nahiya. Nagbubula-bula pa rin yung bunganga mo. Kahit wala pa, hindi pa convicted ang tao, ikaw na ang nagsasalita. Kapal ng mukha ng yawa.